Tayo po ay magtutungo sa Pag-asa. Super Radio, DZEE, Bantay, Bagyo. Nasa linya po natin si Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Benison, good morning. Yes po, good morning Camelo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Yung low pressure area nga po na ating minomonitor po kahapon ay naging isang tropical depression or mahinang bagyo na at may pangalan na Nabising. As of 4 in the morning ay namataan ang sentro nito, 200 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan sa may Babuyan Group of Islands. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At kumikilos patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Meron na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa Calayan and Dalupiri Islands sa Babuyan at sa mga bayan ng Pagudpud, Bangi, Burgos, Pasukin at Dumalneg sa Ilocos Norte. So meron na po mga pagbugso ng hangin for today plus mga pag-ulan direktang dulot po ng bagyo. Habang yung habagat or southwest monsoon nakaka-apekto pa rin po sa natitirang bahagi ng ating bansa. Magdadala ito ng pinakamalalakas na ulan dito pa rin sa may Pangasinan, Zambales, and Bataan. For today po, 100 to 200 millimeters ang posibleng dami ng ulan. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters over Metro Manila, ganyan din ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. And the rest of Luzon and Visayas, may mga kalat-kalat din po na ulan at mga thunderstorms. So make sure na meron pa rin dalampayong at mag-ingat po sa banta ng baha. Okay. Benison, yung mga sinasabi mong yung sukat ng mga ulan na yan, ano yan, ilatag natin ng mas simple, no? Yan ba yung light lang ba yan, katamtaman, o matitinding ulan yan? Iba-iba po, no? Ang nakikita natin kasi kapag ganitong may mga forecast po tayo, yung sabihin natin 50 to 100, equivalent po yan sa ibubuhos ng parang 4 hanggang 8 timbang tubig po na ibubuhos sa loob ng isang araw per square meter. So, irregular po. May mga times na kasi na walang ulan, tapos bilang may times po na bubuhos yung malakas na ulan. But in total, for the day po, ganun karami. Pero ang ibig sabihin yan, yung mga pag-ulan na yan, medyo marami-rami na yan. Kung susumahin po natin, marami-rami po yan. At saka, lalo na kapag bumagsak yan sa, for example, mga bulubundukin na lugar, hindi yun magsisettle dun sa bulubundukin, kundi magsisettle po sa mga low-lying area. Magpapabaha na sa madaling salita. Ayun, lalo na kung araw-araw, ganyan ang mangyayari. Yes, in the coming days po, meron pa rin mga pag-ulan, subalit unti-unting bababa yung dami. Ayun. Ilang araw na bang umuulan dito dahil dito sa LPA muna yan Benison di ba? Opo, nag-start siya sa LPA mga 3 or 4 days ago po. And then, ina-expect natin kasi na magpa-persist pa rin itong si Bagyong Bising hanggang sa Tuesday. So may habagat pa rin po hanggang Tuesday. Hanggang Tuesday, hanggat nandyan si Bising na yan, itong si habagat, aktibo yan. Opo. Ngayon, itong bilis naman, kasi dati sinasabi mabagal daw ang kilos. So, yung 20 kph na salida nito, mabilis na ba yun, Benison? Katamtaman po ito for a normal bagyo, no? Pero inaasahan kasi na babagal po ito habang papalabas po ng PAR within the day po. Okay. So ang aasahan natin sa buong bansa, sa karamihan ng lugar sa bansa, maulan talaga, no? Dahil yung habagat nga. Yes, Camelo, lalo na po itong mga area sa may Ilocos region, sa Zambales, Bataan, sila talaga yung pinakaulanin for today. Yung isa pang bagyo doon sa malayo, kumusta na? Nasa may North Pacific Ocean po siya, so napakalayo na at wala ng direktang epekto po. Okay. Benison, salamat. Magdamaga sa inyo dyan sa Pag-asa. Salamat po, Camelo. Ingat po. Si Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa sa ating Super Radio, DZEE, Bantay, Bagyo.